Ang mga planeta, bituin at kometa ang mga madalas bumabalot sa ating imahinasyon. Ngunit alam nyo bang may mas mahiwaga pa sa lahat ng to? Walang iba kundi ang mga karagatan ng ating planeta. Halos 70% ng mundo natin ay tubig, ngunit tanging 5% pa lamang ang lubos na nasusuri at nauunawaan ng agham. Marahil ay nagtataka ka na kung kayang padalahan ng tao ng robot sa Mars at magtayo ng satellite sa buwan, ay bakit hindi natin suriin ng mas mabuti ang ating karagatan na nandito lamang mismo sa ating planeta. Sa video na to, tatalakayin natin ng isang kontrobersyal at misteryosong teorya, bakit bigla na lang tumigil ang NASA sa pag-explore ng ocean depths. At sa halip, nagbago agad ang focus nila sa buwan, space missions at iba pang planetary exploration. The constellation covers both terrestrial and oceanic, and there's actually a number of cases described in the report that occur in the ocean. I think it's about 5% of our ocean that's actually been studied in detail by man, and we've studied more of space than we had of our own oceans. Noong dekada 1960, bago pa man sumikat ang space race, ang NASA at ilang kaakibat na ahensya ng US ay aktibong nagsaliksik sa karagatan. Sa katunayan, ang teknolohiya na ginamit nila para sa space exploration ay una nilang sinubukan sa ilalim ng dagat. Ang Project Necton noong 1960s ay nagpadala ng Bathyscaphe sa Mariana Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng mundo. Maraming misyon ang gumagamit ng submersibles, mga advanced na sonar, at remote-operated vehicles upang tuklasin ang mga kaloob-looban ng dagat. Sa mga report ng misyon na ito, may mga natuklasan na sobrang kakaiba. Mga tunog sa ilalim ng dagat na hindi maipaliwanag, malalaking nilalang na tila hindi kasama sa anumang biological chart, at mga anomalous na magnetic readings na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang istruktura sa seabed. Ang ilan sa mga scientists at engineers noon ay nagsasabing may nakita silang hindi pangkaraniwan, mga bagay na tila masyadong advanced o kakaiba sa ating nakasanayan. At dito nagsisimula ang mga haka-haka na mayroong bagay o nilalang sa ilalim ng dagat na hindi dapat malaman ng publiko. Hindi naglaon noong late 1960s, biglang nagbago ang focus ng NASA mula sa dagat patungo sa space exploration. Ito ang panahon ng Apollo missions at ang sikat na moon landing ng 1969. Ang opisyal na rason, Cold War competition sa pagitan ng US at USSR. Ngunit may mga researchers at conspiracy theories na nagtatanong kung bakit bigla na lang nagbago ang resources. May mga whistleblowers noong 1980s na nagsabing may nakita sila sa ilalim ng dagat na hindi pa dapat malaman ng tao. Sa mga forums ng conspiracy theories, may mga usapin tulad ng deep sea monsters, mga nilalang na mas malaki kaysa sa anumang dokumentadong nilalang sa ating kasaysayan, ancient submerged cities, kagaya na lamang ng Atlantis o mga sinaunang alien structures. Hindi lang sa Amerika umiikot ang ganitong hiwaga dahil sa buong mundo, may mga kultura na matagal nang nagkwekwento tungkol sa mga nilalang sa ilalim ng dagat. Halimbawa na lang sa Japan, ang kwento ng Umibozu, dambuhalang nilalang na lumilitaw sa ilalim ng dagat, nagtataboy sa mga mangingisda at nagdudulot ng malalakas na bagyo. Dito naman sa Pilipinas, ang Bakunawa, isang higanteng sea serpent na kumakain ng buwan at nagpapakita sa mga coastal areas. Sa Mesopotamia, ang Tiamat, isang diyosa o halimaw ng karagatan na may koneksyon sa cosmic creation. Sa Norse mythology naman, ang Jormungandr, isang sea serpent na nakapaloob sa dagat na siyang magtatapos di umano sa Ragnarok. Maraming kwento kahit sa iba't ibang kontinente tungkol sa mga nilalang na nakatira sa karagatan. Ang tanong, may kinalaman ba ang mga to sa mga obserbasyon na ginagawa ng modernong agham o ito ay purong hiwaga lamang? May ilang artikulo at news reports na nag-ulat ng kakaibang bagay sa ilalim ng dagat. Noong 2007 sa Discovery Channel, sa isang episode na pinamagatang Monster Quest, binahagi nila dito ang isang hindi maipaliwanag na sonar blips sa Pacific Ocean. Ayon sa kanila, ito raw ay posibleng mga malalaking nilalang. Noong 2014 naman, isang Navy report leak sa US official ang lumabas tungkol sa isang unidentified submerged objects na mabilis lumulutang at lumulubog sa dagat nang lampas sa kakayahan ng kahit na anong submarine na meron tayo.
May mga interview rin sa mga retired scientists at deep sea divers kung saan sinabi nilang maraming bagay sa dagat ang hindi nila kayang ipaliwanag at mas mabuti pang wag na lang pag-usapan. Ang pinakapangunahing conspiracy theory, ang mga undersea discoveries ay masyadong delikado para sa publiko. Ang mga ahensya tulad ng NASA at Pentagon sa halip na i-report ay binali na lamang ang atensyon sa kalawakan. Ang moon landing at space exploration ay maaaring naging distraction ng mga tao sa mga totoong nangyayari sa karagatan. But you don't believe it. You don't think this is our technology. No, I do not. There's no way. It is no way it's our technology. He said that thing was 14 feet. He went like this from my canopy. He said this thing, it wasn't ours. He said, I don't know what it was, but it wasn't ours. Ilang speculative points ng mga teorista. Una, posible daw na may alien bases sa ilalim ng ating ocean floor. Meron din silang sinasabi na isang mythical creature na konektado sa Biblia ang Leviathan at ayon sa ilang mananaliksik, maaari daw na ito ay may tunay na biological basis pero lihim lang nilang pinag-aaralan. Posible rin ang ancient civilizations at advanced technology, mga lumubog na syudad at devices sa ating seabed. Mga nilalang, estruktura at fenomena na maaaring magbago sa pananaw ng ating buhay, sa ating relihiyon, sa planeta at sa kalawakan. Ang tanong, ano ang nangyari? Totoo bang meron silang nakita sa ilalim ng dagat na nagbago sa direksyon ng ating teknolohiya at interes? Noong 1961 ipinahayag ni President John F. Kennedy ang ambisyong dalhin ang tao sa buwan bago matapos ang dekada. Ang opisyal na layunin, political at technological supremacy sa Cold War. Ngunit ilang historians ang nagsasabing may ibang dahilan sa likod nito, isang bagay na mas matindi kaysa sa kompetisyon sa pagitan ng bansa. Isipin nyo, sa parehong panahon na nag-aaral ang NASA sa malalim na dagat, bigla na lang lumakas ang pressure para magpadala ng tao sa buwan. Bakit? Ang ilang mga insiders noon ay nagsabing may nakita raw sila sa karagatan na masyadong delikado o mapanganib para sa publiko. Alam naman nating lahat na ang NASA ay aktibo rin sa oceanography at deep sea mapping lalo na noong 1960s. Mga misyon tulad ng Project Necton at Trieste Dive sa Mariana Trench ay nagdokumento ng mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Sa parehong dekada, ang Apollo program ay nangangailangan rin ng pondo, personnel at technology na halos kapareho sa deep sea exploration. May mga whistleblowers noong 1980s at 1990s ay nagkwento na nakakita raw sila ng mga hugis at porma sa seabed na hindi natural at ang mga to ay posibleng mas matanda pa kaysa sa anumang kilala nating sibilisasyon. Ang mga impormasyon sa bagay na to ay mistulang bigla na lang naglaho na parang bula at kung ito ay hahanapin natin sa internet ay makakakita tayo ng mga limitadong artikulo patungkol dito. Alam naman nating lahat na ang Apollo 11 noong 1969 ay matagumpay. Ito ay isang napakalaking achievement ng teknolohiya at diplomatikong imahe dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaapak ang tao sa buwan. Ang sinasabi naman ng iba patungkol dito, ang moon landing ay inilungsad sa parehong taon ng Project Necton 1960s observations at ito ay nagpapakita ng kakaibang anomalya. Noong 2006 sa Discovery Channel may isang episode na pinamagatang Deep Sea Detectives at dito ay inulat nila ang mga kakaibang sonar readings at hindi pangkaraniwang hugis sa Mariana Trench. Noong 2009 naman sa National Geographic, sa isang episode na pinamagatang Secret Underwater Worlds na tumutukoy sa mga hindi pa natatagpo ang area sa ilalim ng dagat. Kapag pinagsama-sama ang mga reports na to, meron tayong makikitang malinaw na pattern. May mga fenomena sa ilalim ng dagat na hindi basta-basta ipinapaliwanag ng agham. Mayroong dalawang teorya patungkol sa bagay na to. Una ay ang mga alien. Ang ilan sa mga conspiracy theories ay naniniwala na ang deep sea ocean ay posibleng housing ground ng alien technology at ilang alien species. Ilang teorista ay naniniwala na may alien bases nga sa seabed at ang mga to ay nag-ooperate di umano sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang posibilidad na may alien presence sa ilalim ng dagat ay tila imposible, ngunit kapag pinagsama-sama ang mga sonar data, Navy reports at mga kwento mula sa iba't ibang kultura, nagiging posible na mayroong bagay na mas advanced kaysa sa ating imahinasyon. Tanong ng iba, bakit tila mas marami tayong nalalaman sa Mars kesa sa Mariana Trench? I think it's about 5% of our ocean that's actually been
studied in detail by man, and we've studied more space than we had of our own oceans. Ang mga Navy sightings at reports mula 2004 hanggang 2015, nakasaad dito ang mga whistleblower at testimonies at ilang mga katangian ng tinatawag ng USO o Unidentified Submerged Objects. Ayon sa kanila, ang mga bagay na to ay may intelligence, tila alam nila na sinusundan sila at minsan pumapalibot sila sa submarine na parabang nag-o-observe tapos bigla na lang nawawala. May mga espekulasyon rin patungkol sa mga lumang kwento, sa mga di umano ay nalubog na syudad tulad ng Atlantis, Yonaguni Ruins, mga posibleng alien-assisted constructions. Pentagon at US Navy na mayroong classified programs para i-monitor ang ilalim ng dagat. Technology tulad ng sonar, ROVs, at deep diving submarines na ginagamit hindi lang sa exploration kundi sa surveillance ng unknown entities sa karagatan. Ngayon mga kaibigan, habang sinusubukan nating unawain ang mga misteryo ng dagat, alam nyo ba na may isang modernong science fiction series na tumatalakay sa eksaktong ideyang ito? Kung hindi nyo pa ito napapanood, ito ay ang pinamagatang The War Between the Land and the Sea. Ito ay isang British sci-fi drama na bahagi ng Doctor Who universe. Sa sentro ng kwento ay isang sinaunang aquatic species na tinatawag na Homo aqua na nagmumula sa ilalim ng dagat at nagtatangkang makipag-ugnayan o makipagtunggali sa sangkatauhan. Ang pagsibol ng species na to mula sa dagat ay nagdulot ng global crisis na kinakaharap ng militar at gobyerno ng iba't ibang bansa. Kung nagtataka kayo kung ano ang koneksyon ng palabas na to sa tinatalakay nating conspiracy theory ngayon, sa mismong fiction ng palabas, isang advanced intelligent aquatic species ang lumilitaw mula sa ilalim ng dagat. Isang konsepto na nagre-resonate sa mga teorya tungkol sa mga nilalang sa ilalim ng dagat na hindi pa natin natutuklasan. Ang kwento ng The War Between the Land and the Sea ay literal na digmaan sa pagitan ng mga naninirahan sa lupa at sa karagatan. Isang dramatikong pag-angat ng teorya na ang dagat ay maaaring naglalaman ng mga species na sobrang kakaiba o mas advanced kaysa sa tao. Bagamat ito ay fictional, may mga komentary ang palabas tungkol sa environmental degradation at ang pagpapabaya sa karagatan. Ito ay misteryosong tugma sa pangamba na maraming secret discoveries na matatagpuan sa ilalim ng dagat at nagmumula sa mga lugar na hindi natin masyadong pinapansin. Ang Homo aqua o Sea Devils ay isang sinaunang species na sinasabing naunang nanirahan sa dagat bago pa umusbong ang sangkatauhan. Ilang teorista ay nagmumungkahi na ang alien presence sa dagat ay maaaring mas matagal nang nakatago kaysa sa modernong sibilisasyon, katulad ng background ng Homo aqua bilang isang pre-human species. At kung ang karagatan ay tunay na may mga tinatagong mysteries of life forms, ang paglitaw ng The War Between the Land and the Sea sa mainstream media ay nagiging cultural reflection ng ating subconscious na takot at pag-asa tungkol sa mga nilalang ng dagat. Ika nga ng iba, mind conditioning hanggang sa ito ay mapatunayan para magkaroon ng ideya ang mga tao kung sakaling ito na ay mangyari. So, are there actual alien bases at the bottom of the ocean and so forth? There are both human and non-human assets that have been in the ocean. Really? Habang ang moon landing at space exploration ay pinag-uusapan ng buong mundo, ang deep sea exploration ay hindi na halos nabibigyan ng media attention. At sa aking pagsasaliksik, nakabuo ako ng 3 posibleng konklusyon kung bakit ganito ang nangyari. Una, classified military operations, US Navy at Pentagon programs na hindi pwedeng i-report sa publiko. Pangalawa, lack of dramatic visuals, hindi kasing daling mapag-usapan ng mga tao ang mga sonar readings kumpara sa isang astronaut na unang beses tatapak sa buwan. Pangatlo, psychological conditioning, focus sa kalawakan, distraction sa karagatan. Sa madaling salita, marami sa totoong nangyayari sa ilalim ng dagat ay hindi pwedeng malaman ng publiko. At kapag ang media ay hindi nag-uulat, ang ating kaalaman ay limitado sa kung ano ang gusto nilang ipakita. Kaya minsan yung mga taong mahilig sa mga ganitong usapin ay madalas nasasabihan ng baliw, weirdo, nerd at iba pang panukso. Paano kung ang mga kwento at alamat mula sa iba't ibang kultura patungkol sa ilalim ng dagat ay may basis sa totoong biological o extraterrestrial entities? Ang mga tanong na ito ay walang madaling sagot, ngunit isa ang malinaw.
Ang kailaliman ng dagat ay mas delikado, mas mahiwaga, at mas hindi maintindihan kaysa sa outer space. Sa huli, ang tanong ay para sa bawat isa sa atin. Handa ba tayong harapin ang katotohanan sa ilalim ng dagat o mananatili tayong nakatingin lamang sa mga bituin habang ang tunay na misteryo ay nagtatago sa ating mismong planeta? Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng usapin ay i-like ang video na to, at kung meron kayong suggestion sa topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod ay i-comment nyo ito sa baba para ito ay masama natin sa listahan. Nga pala mga kaibigan, meron kaming pinaplanong gawin, isang podcast type na video, mga 1 to 2 hours ang haba, parang simpleng kwentuhan lang yung format patungkol sa mga hiwaga sa ating mundo. Kung gusto nyo ng ganito ay magsasagawa kami ng poll sa ating Facebook page broadcast channel para malaman namin kung ano ang unang topic na gusto nyong talakayin natin sa unang episode ng ating Hiwaga Podcast. Kung hindi pa kayo kasali ay pumunta lamang sa ating Facebook page, pindutin ang channels at mag-join sa ating broadcast para updated kayo at makapili sa mga gagawin at pag-uusapan nating mga kwento. Gagawa rin tayo ng group chat para sa mga taong mahilig sa mga ganitong klaseng kwento, at kung isa ka sa mga walang kakilala o kaibigan na may parehong interes na pag-usapan ang mga bagay tulad nito, ay mag-comment lang sa gagawin kong Facebook post patungkol dito para kayo ay masali dun sa group chat at magkaroon kayo ng mga bagong kakilala at kaibigan na may parehong hilig sa mga kwentong kababalaghan nang hindi nahuhusgahan ng ibang tao. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.